Did you ever experience na kumita ka, after ilang days lang, nawawala na yung pera? Pwedeng dumaan lang because nagbayad ka ng bills, but you really don't understand kung saan napupunta yung pera mo. Or, bili ka dito, bili ka doon, and then after a while, pag biglang nangailangan ng pera, wala kang mailabas. Hinihintay mo na lang yung next paycheck mo in order for you na makapaglabas ng pera at magawa mo kung ano man yung gusto mong gawin. If that's you, well, this video is for you. Hi guys, my name is Leandro Bozon. I'm a manager of financial advisors here in the Philippines, and this channel was made to give advice about personal financial planning and to give advice to financial advisors practicing here in the Philippines. So let's go back to the presentation. It's about how to be the boss of your financial future. Let's talk about financial planning first. Ano ba ang ibig sabihin ng financial planning? Pinakasimple niyang definition would be this. Kung ikaw to, which is kumikita ka ng pera, tapos may mga gastos ka, at pwedeng yung gastos mo equal lang o mas malaki pa, kaya ka na problema sa pera. And you wanted to be here kung saan yung pera mo is enough to pay all the expenses, ang dami pang sobra. Yung tawag sa direction or journey na yon is journey to financial freedom or financial confidence. Now, in order for you to go here, from here, ang kailangan mo talaga is financial planning. So, ang financial planning ay may different concepts. Malawak yan. Pero, one of the most important thing na dapat hindi mo ninineglect is the art of budgeting. So, ano bang ibig sabihin ng budgeting? Pag sinabi mong budgeting, from the moment na natanggap mo yung pera, alam mo kung saan siya ilalagay. Ibig sabihin, sinobre system mo na siya. Meron kang pera na, inaalat ko to sa mga pangailangan ko. Ito, iniipon ko to. Ito, pag may mga emergency ako, etc. So, yun yung art of budgeting. Kung hindi mo pa ginagawa ang budgeting, hindi ka makakagawa ng financial plan. Tapos yung financial plan na yon, ang magiging direction niya talaga is dalhin ka dito from here. So, hindi mo siya maaabot. Kaya it's really important for you to understand this. Sa unit namin, tinatawag namin ang financial plan as financial enterprise plan. Kasi ang aim talaga namin is yung treatment ng isang tao pagdating sa pag-handle niya ng finance ay itulad niya sa kung paano hinahandle ng isang negosyante ang pera ng negosyo. But definitely, these terminologies can be shifted sa kung ano man ang gusto mo because ang personal finance is personal. So it's up to you if you want to change it, but the concept is here. So let's discuss to you financial enterprise plan na ginagamit namin sa budgeting. You have to be familiar with these three accounts: the operations account, growth account, and security account. For operations account, ang ibig niya sabihin is lahat ng gastos mo sa mga pangangailangan mo, the needs and yung mga gusto mong gastusin na revolving lang. Ibig sabihin, from this paycheck to this paycheck, lahat ng gastos mo na needs and wants mo, pinapasok mo sa operations. Yung kailangan nandyan siya palagi. Pwede mong hugutin pag meron kang kailangan bayaran. Now, the second is growth account. Ito naman yung category ng pera kung saan iniipon mo siya just because. Ibig sabihin kahit wala pang purpose. Or kung may purpose man siya, pwedeng short term yan. Like, in 2 years, gusto mong bumili ng kotse, gusto mong tayo ng bahay in 5 years, gusto mong pakasal in 3 years, gusto mong master's degree. So, lahat yan nasa short term or long term, pwede rin. Sa long term naman, ito yung mga, gusto kong mag-retire at this age, gusto ko yung mga anak ko makapag-aral sa mga magagandang schools, etc. So, sinesegregate mo yung pera na yon because iniipon mo siya. And as much as possible, gusto mo siyang palaguin. So, nag-explore ka dito ng opportunities para mag-grow pa yung pera mo in comparison kung nalagay mo lang siya sa bangko o ilalagay mo lang siya sa ilalim ng kama mo kung ganun ka man mag-ipon ng pera. And then the last is security account. Ang security account naman is kapag may emergency. Nagkaroon ka ng sakit, nasira yung bahay mo, nasira yung kotse mo, biglang nanghiram yung kamag-anak mo. So, if you believe na emergency yan, ilagay mo doon. These three categories, sila yung main categories kung saan napupunta yung pera ng isang typical na Filipino. Some of you, pwedeng nasa operations account ng lahat kasi nga, sakto lang yung expenses at saka yung mga kinikita nila. But, at the end of it, nandun pa rin siya sa isang category. Okay? Some of you, pwedeng may naiipon, pero hindi mo alam kung pang-emergency ba siya or pinapalago ko siya. So, magkakaiba kasi yung strategy na pwede mong gamitin sa different accounts. At ang aim talaga ng isang financial advisor is to help you understand it. Now, this video will teach you kung paano ba ginagawa ang budgeting technique. And if ever you mastered budgeting technique, you believe na, kaya ko itong gawin sa sarili ko, gusto ko rin makatulong sa ibang tao para mag-budget sila, I'm inviting you to become a financial advisor as well. I posted a video regarding Career Discovery Series. Sige, I'll be linking it down below. But if ever you're considering this as an extra income, you may do so. So just check it out. Moving on tayo.
Ngayon, naintindihan mo na yung financial plan, naintindihan mo na rin yung budgeting. And you wanted to start taking full control of your money. Gusto mo maging boss ka ng pera mo. So ano yung dapat mong gawin? Bago ka magsimula ng budgeting, I want you to answer these questions. It's about defining your goal. Kasi parang ganito yan eh. Kunyari tumatakbo ka sa isang race, pero yung finish line, hindi mo alam. Ang mangyayari kung ito yung finish line, tapos dito ako nag-start tumakbo, pwedeng tumatakbo ka pala papunta sa kabilang direksyon na hindi mo namamalayan. Hindi mo nare-reach. Bali yung kaninang example ko, kung ito yung gusto mo mapuntahan, instead na dito ka mapunta, napupunta ka sa ibang lugar. It's because ang focus mo is hindi naman papunta dun sa direction na kailangan puntahan. So I'll be teaching you how to do that by answering this question. First question is, ano ba ang importante sa'yo ngayon? Ang importante ba sa'yo is makabayad ka ng mga utang? Matulungan mo yung magulang mo para mapag-aral yung mga kapatid mo or mag-give back ka sa kanila? Ang aim mo ba is, hindi, gusto ko lang ma-survive yung pamumuhay ng sarili ko ng pera, makatayo ako sa sarili kong paa. Ang gusto mo ba is, kailangan makaipon ako kasi ito ang plano ko for the future. So ano ba yung mga importanteng bagay sa'yo? Importante ba sa'yo madagdagan yung income mo, mabawasan yung expenses mo? So ikaw ang magde-define yan. Kasi kailangan alam mo kung nasan ka na ngayon at ano ba yung importante sa'yo. The second is, ano ba yung ideal sa'yo? Ano ba yung gusto mo mangyari? Yung kanina, yung binibigay ko example, ano bang itsura nito? Dapat wala na akong utang. Or, dapat aside sa nagbibigay ako sa magulang ko, meron pang natitira sa akin. Diba? Nakakatayo na ako sa sarili kong paa, makaka-move forward na ako kung gusto ko na mag-asawa, or gusto ko na mag-anak, or gusto ko na mag-travel abroad na lang. Diba? Okay na ako sa income and expenses ko. Kailangan mong i-define ko ano yun. Kumbaga doon sa race na sinasabi ko, ano yung itsura ng goal. Next is, wag mong ini-neglect ano ba yung mga gusto mong gawin short term. Pag sinabi natin short term, mga less than 10 years lang. Kunyari, itong mga bagay na to, magpakasal, mag-aral, o kaya bumili ng kotse, bumili ng bahay, lumipat ng lugar, na within 10 years, within 5 years, kailangan mo lahat i-define yon. Kasi, kailangan ng pera talaga yon. So, kailangan may listahan ka kung ano yung mga goals mo. And then, aside from the short-term goal, kailangan alam mo rin yung long-term goal mo. Na, gusto ko pala mag-retire at this age. Gusto ko pala yung mga anak ko, maganda yung magiging school nila pag nag-anak na ako. So, yun naman yung mga pang long-term. Kasi, itong mga bagay na to, pwedeng pag-ipunan mo na, or kung hindi talaga sakto yung pera mo, sila yung mas mahuhuli mong pag-ipunan. And then, final but not the least, ano ba yung biggest worry mo? So, pagpalagay natin na, kasi yung mga naniningil sa akin, nadadagdagan yung interest na kailangan kong bayaran. O kaya, paano pag nagkasakit ako? Paano pag nasira yung bahay namin? Paano pag nabaha kami? Okay? Yun yung mga worries mo. Lahat ng yan, kailangan i-account mo bago ka gumawa ng budgeting tsaka bago ka mag-financial plan. Kasi it will strengthen kung ano man yung magiging direction mo papunta dun sa goal na pupuntahan mo. And if you are an advisor, don't recommend any solution nang hindi nyo to napag-usapan. Kasi pwedeng mag-recommend ka ng something na hindi naman niya kailangan. Masasayang pa yung pera niya. Diba? Or hindi naman masasayang yung pera niya, but mapupunta siya sa isang bagay na hindi naman pala niya gusto. Pag na-define mo na yung goal mo, next is, seryosohin mo na yung budgeting. At tutulungan kita kung paano yung gawin. Now, di ba, ang kwento ko sa inyo, pag sa team ko, ang tawag namin dito, financial enterprise plan. You can call it like a financial plan or simple budgeting technique. If ever you're going to search budgeting techniques sa internet, there will be several sample. It's up to you kung ano man yung gusto mong sundin, but I'll be recommending this one to you para mas malinaw kasi yun naman yung assets ng video na to. The first one is for you to understand what goes to operations account. Ang operations account ay pinagsamang needs and wants. Needs kasi kailangan mo siya para mabuhay ka. Kuryente, pagkain araw-araw, baon araw-araw kung pumapasok ka, pamasahe, internet, connection, tubig, tapos basically food, shelter, 'di ba? Yung mga basic needs natin. And then, wants, on the other hand, is pasok sa operation, nagagastos mo siya buwan-buwan. Like for example, lumalabas kami kasi every weekend. Tapos, gusto kong magbigay sa parents ko. Gusto kong magbigay sa church. Okay? So, yun yung mga wants mo na napapasok siya sa budget mo, but hindi naman technically essential para mabuhay ka. Next is growth account. Sa growth account naman, ito yung mga iniipon mo lang. Pero may categories pa rin siya. The first one is freedom fund. The second one is legacy fund. Pag sinabi nating freedom fund, ito yung mga pera kung saan kailangan pwede mo siyang hugutin anytime. So, for short term siya. So, ano yung mga pumapasok dito?
Kunyari, nagsisave ka lang just because gusto mo lang ng pera, gusto mo lang makita na lumalago yung bank account mo, freedom fund siya. Ang essence ng pagtawag sa kanya ng freedom, it's because pag may biglang pumasok na opportunity, like kunyari nagkaroon ng magandang investment, or may bagong pinag-uusapan na gusto mong bilhin, yung freedom fund ay pwede mong gamitin for that. Pag nagkaroon ka ng opportunity abroad, tapos kakailanganin mo ng pera, yung hindi malilimit yung option mo. Kaya siya tawag freedom. On the other hand naman, si legacy fund naman, ito naman yung mga iniipon mo because you are funding up for the future, for long term. Okay? Kunyari gusto mo ng bahay in 15 years from now na itatayo sa Batangas. O kaya gusto mo na pag-ipunan yung retirement mo. So as early as now, gusto mo ng pag-ipunan yan para at age 45 or 50, makapag-retire ka na. So legacy fund naman yung tawag doon. And then last but not the least, sa security. Sa security account naman, may emergency fund, parang sa freedom, manghugot mo siya pag biglaan. Like for example, nagkaroon ng sira yung bubong mo, nasira yung kotse mo, biglang may nagkasakit, tapos biglang may kailangan tulungan na kamag-anak, like anak mo or magulang mo, emergency fund siya. Tapos, meron naman tayong insurances. Sa insurances naman, well, I'll be making a video about insurance siguro after this one, and then I'll be posting it. Siguro maglalagay ako ng link sa baba pagka natapos ko, but you can follow para if ever man ma-post ko yun, ma-notify ka. But sa insurances kasi, nakikipagkontrata ka sa insurance company kung saan pag may triggering event na nangyari, maglalabas sila ng pera. For example, nagbabayad ka ng tig 3,000 per month sa isang insurance company, pero ang pangako nila, pag ikaw ay nagkasakit, bibigyan ka namin ng 500,000 na limit kada taon. So instead na kinukuha mo siya sa emergency fund, yung pagkakasakit, ikukontrata mo na siya sa isang insurance company. Imagine mo, kung nagbayad ka, 3 buwan pa lang, so 369, 9,000 pa lang yon. Pero pag bigla ka nagkasakit, ang kontrata mo sa insurance company, kaya ka namin sagutin hanggang 500,000 for this year. Diba? So, pang security account din talaga sa insurance. These 3 accounts, kailangan naiintindihan mo siya. At ang task mo is to identify saan nagpo-fall yung kada expenses mo. Kung tingin mo tedious tong trabaho na to, that is the essence of having a financial planner or financial advisor. They will help you identify kung saan sila napupunta. Kung alam mo na kung saan napupunta yung kada expenses, alam mo na yung category nila, the next is for you to do the budgeting. Tingnan mo ng maigi kung ano yung percentage ng bawat pera na pumapasok dun sa kada account. For example, sa operations account pala, 80% pala ng pera ko napupunta lang talaga sa needs tsaka sa wants ko. So, lagay mo dito 80%. Tapos, kunyari, 40% yung need. Tapos, 40% yung need, tapos yung want is 40% din, or pwedeng 50% yung needs, yung wants ay 30%. Now, bakit mo siya kailangang i-categorize na ganon? Kasi nga, pagpalagay natin ang aim mo pala, bawasan yung expenses mo, titingin ako dun sa wants. Diba? Or tingnan mo yung wants. Baka pwede kang may i-diminish dyan. Kung araw-araw ka pala nag-grab papuntang office, baka pwede kang maghanap ng alternative. Kung nagtitipid ka, kung yun yung aim mo. So that's the point kung ba't kailangan mo siya paghiwalayin. Now, sa growth account, tignan mo kung ilan na pupunta dyan. Kung kunyari 80% pala na pupunta sa operations, baka 20% ilalagay mo sa growth account. Sinisave mo lang pero wala kang idea kahit ano. So ngayon, kung nakalagay siya sa freedom account, lahat 20% o at least alam mo itsura. Ngayon, kung meron ka pala mga plano sa buhay na pang long term, alam mo ngayon pa lang na hindi mo pala siya pinag-ipunan. At maiintindihan mo sa mismong plan mo na wala ka palang pang security. So, ibig sabihin, kung sakaling bigla ka magkasakit, wala ka palang panghuhugutan. Kasi, nasa freedom account yon. Ang mangyayari is, hugutin mo yung freedom account, o wala ka ng freedom, yung option mo, pag kailangan mo ng pera, kasi napunta siya sa security. So, ang aim is for you to have realization kung paano mo binabudget yung pera mo. Kasi lahat ng account na yan, importante. Ito yung common budgeting na scenario. Marami sa Pilipino ang 100% operations lang. It's sad to say, pero paycheck to paycheck talaga sila. Lahat ng needs na susuplayan naman ng kanilang kinikita. Meron silang konting wants, konting luho, nagagawa nila lahat yon, pero mauubos yon bago yung next paycheck. Kaya tinatawag nilang pecha de peligro yung days bago yung next nakitaan. Because 100% operations lang. So makikita mo sa danger ng tao na to, pag biglang nagkasakit, walang pondo yan. Tapos hindi niya masyadong iniisip yung future niya. Diba? Naging theme yan eh, yung parang, you only live once, kaya lahat, deserve ko to. So lahat binibili ngayon. Pero, hindi ko naman binabawalan yun. You do you. It's your life. It's just that, may mga nanineglect ka pala. Some of the people, 80%, kunyari, ang kanilang operations, pero 20% growth and security na, hindi pa nakahiwalay.
So, ibig sabihin, pag biglang nagkaroon ng opportunity, ay, maganda pala mag-masters ngayon, nag-masters siya, nagamit niya yung 20%. And then, bigla siya nagkasakit, wala na siyang pera. Kasi ginamit na niya dun sa pag-masters niya, napunta lahat sa freedom. O kaya, plano niya na bumili ng kotse, bigla siya nagkasakit. Nag-gastos lahat yung pera niya sa pagkakasakit, hindi na nagawa yung pagbili ng kotse. So, ganyan yung usually na itsura. So, ngayon, ito ang suggestion ko. If ever man pasok kayo dito sa mga nasa yellow na to, operations, up to 60% siguro, pinaka mababa. 40% nasa growth and security. Tapos, hindi mo pa siya pinaghihiwalay. The first suggestion is paghiwalayin mo siya. Second would be, you have to look ways to increase your income. Maghanap ka na mas mataas sa trabaho, kumuha ka ng, pumasok ka sa isang part-time job. Kasi, ito yung mga tao na nasa brink sila na kapag may biglang instability, magkakaroon talaga sila ng problema sa pera. Mention ko lang again, if ever you're looking for extra income and you wanted to talk about things na mga dinidiscuss ko, I'm looking for financial advisors part-time or full-time. I'll be putting down the link below para sa Career Discovery series ko if you want to watch that. And if you think you're fit to become a financial advisor, work with me. Let's move on to budgeting suggestion. Here is my suggestion kung sakali man na nag-start ka ng mag-manage ng pera mo. Kung 100% operations, yan ang realization mo. Wala kang growth, wala kang security. If that's the case, look for additional income. If 90% nasa operation mo, 10% ilagay mo sa security. Kasi we don't want you to fund up any short-term project of yours. Kung sakali man na pag biglang may emergency, wala ka palang huhugutin. So ilagay mo siya sa 10% security. Ngayon, sa security nahati pa siya, di ba? Sa emergency fund at saka insurances. So hatiin mo pa, 5% sila. And if ever man may nag-aalok sa'yo na insurances, at least you know kung magkano na yung budget ngayon. 5% lang. Ang 5% lang ng lahat ng mga kinikita ko is 1,000. So, ang budget mo lang for insurance is 1,000. Simulan mo na. 1,000 lang yung budget. It's fine. Kasi the moment na tumataas yung kita mo, tumataas lahat yung percentage na yan. So, that's the time para magdagdag ka na magdagdag. Pero, inuuna lang natin yung emergency fund kasi emergency nga siya. Uncertain yung event. Now, if ever man nag-80%, 80% ng pera ko, operations. So, mayroon akong extra na 20. So, lagyan mo ng tig 10, growth. Maglagay ka na sa growth. Maglagay ka na rin sa security. So, sa growth, hatiin mo na. Okay, yung growth, lagyan ko yung freedom fund ko. Tapos, yung legacy fund ko, didiscard na ako dito ng mga investment vehicle na magbibigay sa akin ng higher return. Okay? Basta, long-term yung ipunan. Ngayon, pag 70% yan, 15-15. Kapag 60%, 20-20. At makikita nyo dito, pag 50% na lang, ibig sabihin kalahati ng kinikita mo, buhay ka na doon. Needs and wants mo, nakakaya mo na. So 30%, ilagay mo sa growth. 20% max na yan, lagay mo sa security mo. Hindi naman kasi kailangan sobrang laki ng emergency fund. Una, hindi advisable na pag sa bangko ka lang naglalagay ng pera, masyadong malaking nasa bangko mo kasi natatalo yung pera mo. Yung interest na pinapromise ng bangko masyadong maliit kumpara sa inflation. So yung insurances naman, hindi naman talaga mahal ang insurance eh. Okay? So, kung ang insurance mo ay na-finance na, pinapataas na lang namin yung coverages mo dyan. But definitely, hindi mo naman kailangan ng sobrang laking pondo para malagay yung insurance mo. So, okay yung 20% ng pera mo. We want you to focus on the growth. Bibigyan ka na namin ng mga strategies kung saan dapat nilalagay yung pera. And as you go down sa operations account mo, kunyari 30% na lang, mas malaki nilalagay sa growth. Ibig sabihin, mas nagiging flexible na yung freedom fund mo at saka yung legacy fund mo, yung mga gusto mo, like kunyari bahay, etc. Yan na napupunta. Ngayon, pag natuto ka ng budgeting, imagine yung power nun. Malalaman mo kung saan napupunta yung pera mo. Malalaman mo kung saan ka nag-overspend. Malalaman mo kung alin yung na-utilize na pera mo. And nalalaman mo kung magkano yung budget sa kada iaalok sa'yo. If you think car is one of your goals, alam mo na nasa freedom fund siya. Kung ang gusto mo ay mataas sa coverage, nasa insurances siya. Gusto mo ng fat bank account, nasa freedom fund siya. Gusto mo ng pag-iipon para sa magiging education anak mo or retirement mo, nasa growth account siya under legacy. So ngayon, kung may inaalok na mga investment vehicle na pinapabili sa'yo, yun yung nakikita mong budget. Para dito yun. Once na mag-plot mo dyan lahat ng percentage, mas maintindihan mo kung paano i-manage yung pera mo. So magkakaroon ka ng full control. And if ever man you encounter a financial advisor, usually ang financial advisor kasi dito sa Pilipinas, almost everyone came from an insurance industry like us.
So, iba pa siya sa mga financial planner. Si financial planner kasi, magpapabayad yan sa service sa mga advice na binibigay. Ito naman si insurance, financial advisor, nagbibigay sila ng advice but they are pushing for a product. So, that is the reality. If ever man, I would like you to understand this. Na if you're talking to a financial advisor ng insurance company, lalo na yung ang focus talaga is selling, we can sell yung legacy at saka insurances. So, we could come up with an investment vehicle na ang maturity niya ay for long term. Usually, more than 10 years, 15 years, 20 years. Goods ang mga product ng insurance. Now, yung insurance, definitely, the insurance company sila talaga yung binibila ng mga insurances. Okay? But if ever man, ang nakita mong problem mo is nasa operations, needs and wants, you may ask advice from advisors and tingnan mo kung gaano ka-genuine yung advice nila, kung yun talaga yung tinutulong nila sa'yo. But the real people who will help you are financial planners. Yung magbibigay sa'yo ng advice kung paano i-manage yung wants mo, yung needs mo. But definitely, you could do it for your own eh. Pero may mga financial advisor na binibigay yan as libreng advice. Kunyari, umattend ka ng mga live sessions, ang dami nakikita ngayon sa social media. And sooner or later, I'll be coming up with my own live. I will help you pagdating sa managing operations account. Sa growth account, yeah, meron tayong mga legacy, long term, but definitely there are plenty of investment vehicle. Pwede kang diretso mag-invest sa stock market, sa cryptocurrencies, etc. And financial advisors ng insurance companies, they cannot give you that. Okay, of course, they will be pushing their product. Pero pag-isipan mo mabuti kung ano ba yung ina-advise sa'yo. Yun ba yung fit sa gusto mo. Okay, pagdating sa security account, yung pagmamanage kung magkano ba dating emergency fund, nasasagot yan ng isang financial advisor, part yan ng training namin. You could ask for that for free. But definitely, asahan mo na, pagka kunyari financial advisor, there is somehow selling na mangyayari about insurances. Dito mo malalaman yung genuineness ng isang advisor if really after sa welfare ng kabuang financial plan mo or just the security or the legacy and insurance portion lang. Point ng video na to is to give you full control of your money. There are a lot of people who might take advantage of you pag hindi mo to naiintindihan. That's it for this video. You can follow my page or you could just subscribe to this YouTube because I'll be posting related videos about financial planning, and if you're a financial advisor, I'll be giving tips to become a good financial advisor for our fellow Filipinos. Thank you.